sa ating mga kapatid na pari na isa natin sa pagdiriwang ng banal na misa, sa panguna na yung director natin ng Diocese Catechetical Ministry at the Elden, sa mga mahal natin na Diocese Coordinators, sa natin dalawang ating MCST, sa ating guest speaker ngayon, Sister Elizabeth Butay, MCST. Kayo lahat, mahal-mahal ng Panginoong Diyos. Una, alam niyo na si Jesus para kang katekista. At tuturo natin, una, ipagpasensya ng koro, kung medyo nagkatulo kami ng kayo ay buong entusiasmo kumanta ng pahuli. Yun ay ginagawa natin kapag tayo ang obispo ay naglilisa at magbe-bless ng gospel book. Pero dahil wala ang gospel book, hindi ko kayo biniless. Kaya kahit hindi ka kaalaman. At yun po ay ginagawa lang pag ang obispo ay naglilisa. Yung pag-bless ng gospel book. Hindi ko ay kasama sa rites ng celebrations under done by the Bishop. Unang kaalaman. Ikalawang kaalaman ko, yung lahat ay mahal na mahal ko, pero pagkakakulit ko sa litrato. Kaya ipagpauman din ninyo, kung kanina, hindi ko kayo masyado nag-i-entertain sa picture. Kasi si Sister nagsasalita, ang dami siya gusto magpa-picture. Tapos kanina, bago maghanda sa misa, may kinakausap ko ako mga pari. Kaya ako itilalan nyo para kami lang ang mag-uusap. Pero ang daming tumatabi, isa, picture mo na. Maya-maya, pagkatapos ng misa, tsaka kayo magpapicture sa akin. Pero, sana inyo hindi siya plano si Sisya. Naglalagay na minsan ng kanalan. Sa dami nyo, lahat pa kayo ni cellphone, ay sisipin ko lahat kayo, pagbibigyan ko lahat ng buti kayo tula, kaya ako. Kaya ito pasisihan na lang. Sasabi nila yung yung tawag Ministry of Photo. Ay sa aking pagkaalam, wala pang itinatalaga ang simbahan ng ministeryo. Okay, punta tayo ngayon sa ating pag-realize. Napakagandang sharing yung ginawa ni Sister kanina, Sister Elizabeth. Madre Iglesia. Nag-quit ko sa inyo na talaga naman minsan na aming allowance ay 500 pesos na magkastos din mas na kita. Ako'y pinagduda kasi kung yun ito ko, iba't mataba pa niya siya. Yan yung kabiro ako. Yung mga matatabang madre na yung CSD, yung kabiro ako mga kapatid yung tawag ko sa mga. Dadagdagan ko lang ang kay Sister, base na rin sa ating ibang period, kung saan napakaganda, kanina, nag-share si Sister tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa ay Kristo na tatagpuan. Kapag si Kristo ang sentro, talagang imposible hindi may kami ng pag-asa. Tapos binigyan niya tayo ng liwanag kung anong ibig sabihin ng pag-asa. Pinagsusumakitan, hindi na ano sa sarili o magbibigay ng sarili. Napakaganda sapagkat ngayon, pinakita talaga ng Ebanghelyo na kay Kristo mag-asa. Sapagkat yung karanasan sa kamatayan, mukhang wala ng mag-asa. Pero sa Ebanghelyo, yung patay na anak ng bayan, binuhay ka ni Kristo. Testimonya sa sinabi ng Sister kanina, that in Christ, there shall always be hope. Ito maganda. If Christ is hope, the source of all our hope, remember, yung team, kayo ang tawag sa ambassadors of hope. Pinigyan kayo ni Sister kanina, nakakagandang pamimilay. Kung saan yung lamang ilagay ang ating pag-asa. Kung huwag mo kakalimutan, kami nakapagtala ng pag-asa. Kayo. Ibig sabihin, ang pagiging katekista ay isang pagtawag at bukasyon sa unang simbahan para maging tagapagdala ng pag-asa sa tao. Why? Because you bring Christ to others, and Christ is our hope.
Tanong, hindi siya. Ano ang meron sa mga pangalang babagitin ko na common sa kanila? Si Augustine, si Cyril of Jerusalem, si Ambrose of Milan, at si John Chrysostom. Patingin niyo, anong common sa kanila lahat? Ubis ko lahat yun. Alam niyo ano? Sila lahat katekista. Sila lahat katekista. In the strictest sense of the word catechist. At may tatlong katotohanan ng pagiging katekista na nais ko sana ng pagwilayan natin so that we can become bringers of hope, ambassadors of hope to others. Noong unang panahon, ang katekismo ay mayroong tatlong bagay na nakakabili. Ang tawag dyan ay lex credendi, lex orandi, at lex vivendi. Ang unang simba, ang tinawag na catechetical schools, may tatlong bagay na hinahanap sa mga gusto magpabinyan. At saka pakinggan nyo, ha? Ang kinakatisismo mo bago binyagan, it takes them 2 to 3 years before they get baptized. Magaling si sister, ano? Kaya lang, gusto mo magpabinyan dahil gusto mo marigaluhan sa Pasko. Nag-madre dahil gusto maging ganito. Yung pala na mas mahaba ang pagmamadre, isang sarili ng ganito. Ang unang panahon, strictly speaking, before you get baptized on Easter Sunday, Vigil, Easter Vigil Mass, you have to pass 3 things. Yung sabi, credendi, orandi, vivendi. Ano ang ibig sabihin ng lex credendi, lex orandi, at lex vivendi, mga Krista? Dapat alam niya, nilatin lang. Pero hindi sabihin yun, lex credendi, ang rule of belief, doktrina. Lex orandi, rule of prayer, liturgia. And lex vivendi, rule of life, pagmamahal. Witness. Yung tatlo, kailangan yung pagdaanan bago ka mabindikan. Kaya tingnan niyo ang katikista mo ng panahon. Kung gusto pa. Why? Because the test, ang test for 2 to 3 years has to be done to see if you know your faith, if you pray your faith, and if you live your faith. Ulitin ko yan, ha? If you know, if you pray, if you live your faith. Magkakabit na hindi pwedeng paghiwalay. Kaya naman, noong taong ika-6 na daan, by the 6th century onwards, nagkaroon ng tinatawag na compartmentalism ang pagtuturo. Inihiwalay ang doktrina sa liturhiya, inihiwalay sila sa pagsukat ng pamumuhay. Bumilis ang dunya dahil umangin ang binibigyan ng ibaha, hindi na matanda. So it became a shorter form of catechesis. Yun ang ating katekista ngayon. Yun ang katekisismong nagagawa natin. Kasi sinisip ko, nagkakatekisismo tayo sa mga schools. Tanong, ilang beses sa linggo? Gano'ng kahaba sa isang araw? 30 minutes. Isipin naman niya. Paano mo masusukat ang aral, ang panalangin, at ang buhay sa 30 minutos? How can you do that? Almost impossible. And yet that's the challenge. Yan yun ang hamon sa pagiging katekista sa mundo ito. Para matagpuan ng tao si Kristo bilang pag-asa. Patuloy rin ang tanong minsan, paano saan ito? At hindi ba natin nakapansin, nakakalungkot pakinggan minsan, pero siguro
Siguro naman, pagdating naman ni Sister kayo na yung mga blood control projects. Pagdating na, di ba? Napansin nyo, 15 construction company yung nakulang sa listahan, ha? Binili ni President Marcos. Hindi pa kasama yung mga nakakarami na sa totoo lang. Pero sa 15, din napansin ni Dalawang Santo. St. Timothy, St. Gerard. Paano naman nakasali itong mga santo sa korupsyon? Tuloy ako tumakbo sa isipan ko. Diba ko mga may-ari ng kumpanya, ito'y puro binyagan. Alam niyo ba, katotohanan? Lahat sila. So ano nangyari? Sabi nga ng mga kalata, wahapan. Ano sabi ko kaya yan? Wahapan. Kasi nga, pinati ang pananampalataya, ang alam, ang panalangin, at ang pabubuhay. Pinag-iwahan walay. Tuloy may hindi naniniwala na siya'y katoliko pagsisimba, tapos. Kahit hindi ko alam ang pananampalataya, basta sa kung nagsasasanta ng krus. Kahit hindi ko na ipinamumuhay ang pananampalataya ko, mabait ako, masasimbahan. Paglabas, ay wala na usapan. Kung paano kami ang transisyon. E ngayon, if you are to become ambassadors of hope, how do we do this? Diyan ay pumapasok yung binanggit ni Miguel, binanggit ni mga sister. Sabi nila sa inyong tema, you have to become witnesses of faith. You have to inspire with love, or inspire to love, and you have to help transform lives. How do we do that? By always putting everything together. Yung itinuturo, sabi ni Sister Karina, ano naman kayo kakibista kayo? Ay, pag dumadating kayo, ayaw lumapit sa inyo. Eh, samantala ko, ang dala niyo si Kristo, hindi nga ba ka? Dapat ang dala niyo ang kaligayahan na nasa iyo si Kristo. It's not about just teaching, but it is always inspiring, witnessing, and hopefully, yung magiging encounter natin sa mga tinuturuan becomes a reason for conversion or transformation. Kaya, isang tanong, nabagay kanina ni Sister na, sige, basta kayo lang, kahit parang hindi kayo sinususuntahan ng mga kanin. At medyo ako naman nakikigahin, pinakinggan ko po ng reaksyon nyo, pumalakpak naman kayo. Hindi ibig sabihin meron sa inyo mga hindi nga sinususuntahan. Tapos sa lamang bandang na rin, sumundot pa ulit. Ang parang kayo, tapos kayo biyahe. Tapos wala kayong maasak na. Ang pare na yung nakabiling tabong mo pa. Ito kaya pinagtanong kanya. Wala ka tayo, marami ka tanong kanya. Kung yung pinagtanong, gusto ka tanong kanina. Sino yung pare na nakabiling tabong mo pa? Nalaman ko kung yung may isa. Tama na si Sister, nangyayari lang, Sister, galit pa sa akin. Pero habang tinitingnan ko lahat ng ibig sabihin, nalilimutan natin isang sabihin, ang dami din parang nagmamahal sa inyo. Amen! Sabi, mas malakas ang palakpak. Kasi sa totoo lang, wala namang pelikula, walang pagtabila. Pagpasaya ng buhay, pabiling kubihan. Kasi nga, dyan na susukat, if what you teach, what you preach, you live, you witness. Kasi hindi naman ang ginagaya natin, ay yung mga katikista natin, masarap ang buhay. Hindi. Ang ginagaya natin, si Jesus. Sa pagtuturo, pinatikos. Ipinakot ka na sa krus. Remember that.
so that we can become ambassadors of hope. Si Sister, ano isa sila? Hindi kaya malakas ang dating. It's because she's witness. Hindi lang siya magaling magsalita. Because she lived what she was teaching and preaching about. The same with us. If we want to become ambassadors of hope, we need to become witnesses. And when we become witnesses, we can always inspire people to love. And when we inspire people to love, usually, ang result niyan, transformation of life. And then maybe, hopefully, transformation of the society. Ang dumadami ang gusto maging kanson ng Kristo. Dumadami ang sentro ng buhay nila kasi Kristo. Sige, kayo magkakara. It doesn't matter your degree. It doesn't matter your age. It doesn't matter supposedly your state in life. It doesn't even matter if you're lay or a priest. Becoming an ambassador of hope is a grace given to you by God. Now, last, for us to be more effective, first, grace is necessary. Only Christ can resurrect the dead. Only Christ can change the human heart. Nakakalimutan niya na. Ibig sabihin hindi siya, always put Christ first. When you teach, you ask yourselves, who do I teach? Hindi what? Who do I teach? Hindi ko ano, hindi ko sino. Remember. Second, kung gusto natin maging effective, we need to look back. Hindi lamang who we teach, at how we teach. Pag sinabing how we teach, may mga bago ng pamamaraan. Sana, although sabi ko nga, dahil pag tinitignan ko ang edad ng mga katikista, ay ko ay nasa medyo advanced stage. Eh dahil advanced, hindi sabihin mas magaling. Hindi kayo sabi sa estudyante, bakit hindi na sa class A, section A, ay advanced A. Ay kayo sa edad ay advanced. Ay ngayon, sa bagong pamamaraan, medyo may effort kayo para matuto. Pero hindi ko may pag-asa, bakit? Ang galing yung gumamit niya sa sinuti. Sa hiling yung maglitrato, aralin din yung paano gagamitin yung panlitrato nyo sa pagtuturo. At ngayon, ginagamit na. Yan, sisili ko na ha. Kasi may bahagi dito na nakalagay, kailangan ibigay ang suporta ng Diyos sa inyo. I-announce ko na ha. Hindi ko kayo bibigyan ng sweldo. Sa dami ninyo, ipagpapatayo kayo ng diocese ng isang bagong catechetical center. Ilalagay natin sa Palawan. Hindi sa Wawa. Sa Wawa lang, sa San Pablo. Tinecheck ako namin, inausap na rin sila Father Elden at sila Sister, kung ano yung mga pangangailangan ng katekista sa catechetical center. All, lugar, offices, computer, ilalagay namin lahat doon. Maglalagay namin yung kanina, atihan, pero may bayan. Alam niya kami doon. Basta, we will do our best to provide for you a center. Then we will find a way that updatings will be consistent and constant na hindi kayo magbayad ang diocese. Hindi ko man kaya kayo sunduhan, pero kakayanin ko kayo susukan. At ito ko yung
namin lahat ng dadating sa inyo. Because you deserve the support of the whole church. Okay? Huwag kalilimutan. Na ang ibig sabihin naman yan, kailangan tayo mag-adjust. Bakit? Doon sa pagtatayuan ng inyong Catechetical Center, itatayo din ang Youth Center. Diocese Youth Center. At kasama ng Diocese Youth Center, ilalagay din doon ang Social Communications Ministry. Meaning to say, ang target ko, kaya kung sinasama ang mga bata sa inyo, ay para magtulungan kayo. Sila magaling sa teknolohiya, hayaan yung tulungan nila kayo. Kayo naman, turuan nyo silang magmanasal ng mas malalim katulad ninyo sa simbahan ng may commitment and passion. Tell your story, bumataryan pa rin kayo kahit pa. Alam po may mga kahit pa ang buhay, kahit pa sinusubukan ng Panginoon, kahit bisa-bisa sa asawa ko, kaya na, ikwento mo sa mga kabataan so that they become inspired and they become like you, committed in the mission. Pagsasamahin namin kayo. Huwag magsasabo ha. Mamaya kayo, mga bata yan. Yung mga bata sasabihin, yung naman yung matatanda ko. Ang babagal kumilos. Magtanak ko sa gitna at maging inspirasyon sa bawat isa. We want you to become one family in serving our Lord. Okay? Sa pamamaraan at ang huli, always, kasama naman dito, always work as a team. The church lives on because it is one body. Hindi yan dahil kanya-kanya. I hope we learn to do this always. Tapos, kung mapapansin nyo ang huli na talaga ito, hindi na nahihirap ang magturo sa eskwelahan for different reasons. Kaya ng pagkakataon, mabilis, maganda, mabait, ang principal, ang district supervisor sa nasisilitan na tayo ng hindi katoliko. Kaya magdano na kasi si Iglesia. Sino yung Iglesia matter? Iglesia yung matter. Ganyan naman po natin yan. So sometimes, teaching catechesis in school will not work anymore. So kailangan na natin ikuan din yan. Pag-isipan nyo mabuti sa bawat parokya, ano ang mga posibilidad ng ibang pamamaraan ng catechesis? Mahalaga yung catechesis na sa modernong pamamaraan, walang istorya sa likod niya. Pero may iba pa. For example, para kailangan nilang kausapin ng inyong mga pako, makakayang ibalik ang tinatawag na Sunday School. Katisismo ng lingguhan. Ikalawa, may nakita akong isang pamamaraan na katisismo ang tawag ay Catechism on Wheels. Paano ang Catechism on Wheels? Meron silang buwanang outreach sa iba't ibang community na may dalang mga relief o pagtulong sa mga nangangailangan pero may kasama ng katisismo. Bago ibigay, may pagtutulong. Alam mo, sister yun, ganyan-ganyan ang pagtutulong ng iglesia. May ganyan ginagawa. Ikatlo, sabi nila, maaari po din isipisa ang tinatawag na katisismo sa barangay. Isang bagay na meron sila nakagawa na nung magkaroon ng pandemya. Na hindi magawa sa school, ginawa sa mga barangay o ay sa barangay court kapag tuloy iba. Baka maging na para hindi naglagay sa eskwelahan. Masarap na. So mga minamahal na atis, laki ng hamon sa eskwelahan. Pero yan ang gusto nyo. At hindi yan galing kay Gisha, hindi galing kay Nakata. Yan ang gusto nyo. Galing kay Jesus. It's impossible for you to teach Christ if it is not Christ
who called you to teach. Tatandaan. Sinabi ni Elisa sa ako, imposible yung maituro siya kung hindi siya pumili sa inyo. So, minamahal na katikista, muling sa ngalan ng mga pare, hindi yung mga pare na kabilandapan nyo, ha? Hindi yung mga pare nagagalit sa inyo. Sa ngalan namin mga pare na nagmamahal sa inyo, papasalamat kami lahat sa inyo sa binibigay ninyong paglilingkod sa simbahan. Together, we will journey with the whole church, leading Christ and reminding everyone, Christ is our God. Sa tulong ng mahal na ina, Virgen Maria, nawa, natanggapan natin yung lahat ng biyaya na kinakailangan upang manatili tayong tapat sa Panginoon sa kanan ng Kanyang. Pagpalain tayo ng publikabal ngayon at magpasawalan ng Amen. Magsisimpo lahat para sa panalangin ng